Yun o. Yun. Okay. Ito yung kasalukuyang residential project ng GT Builders. Tara mga tol, pasyalan natin. Okay. Yan ang naglalatag ng Elvis. Ayan. Si Foreman Milit. O pare. Extraction pare. O kasalukuyan natin ginagawa. Naglalatag tayo ng rebars. Tinlik natin. Ilan ba ang ano nito? Sa bakal namin, 17. 17 yung pinaka- Kasi digits lang yung ginamit at yung bakal. Butog yan, tol. Buto. Pero yung top, Ganun din. 17 cm. Marapit na siya. Yun, napakatibay mo. Dito, kasalukuyang nilalatagan pa dito. Apart, no? Ito yung drop na to. Ito yung CR. Mababa dito ng 10 cm. Ganun din yan doon. CR pa to ba? CR? CR, tama. Nakadrop yan, nakadrop ng gis. Kung may drop dito, tingnan natin. Ilan yung nakadrop. Sa biga pa lang, nakadrop na siya dahil sa kailangan yun para pag inasintadaan natin dito na part na ito, nakadrop na automatic. Para yung klebe sa natin, CR. Yung sa klibi, makukuha, no? Yung sa klibi ng CR natin. At mapapansin natin dito yung flashing. Yan. Nakadrop din dito. Kasi diretso yan doon, dito tayo, di ba? Diyan yung extend natin, hagdanan yan. Kanan? Okay. So yung CR dito, nasa mga 120 by 2 meter yung CR. Ito yung hagdanan. Staircase, kabilaan yan. Kasi dalawang unit to. Okay. Tuloy-tuloy yung paglalatan ng extended sa part na yun. Ito naman, susunod naman yung rebars. Papunta rin sa dulo. Ayan. Okay. Itong part na to, ito yung seat back. Ito tol, seat back ito, 2 meters. 2 meters ba ito ba? 2 meters yung seat back. Ito yung seat back natin kasi ilalim yan, service area. Diyan, nakalagay yung mga sampayan, mga washing machine, diyan. Sa baba. Okay. Yes, okay. Yan, tuloy-tuloy yung paglalatag doon. Sildik. Part na yun. So, nasa mga 1 week na lang to. Baka mag-sit na tayo ng buhos. Okay, mga 1 week. Kaya tawag ka doon sa mga kasama nating Purman, mga kakilala natin, mga tropa nating Purman. So daw sa mga tropang Purma, nalito na kami ngayon. Yan. Ito yung project namin. Ito story na Story. hindi na natin muna ipakita sa kanila yung yung perspective para thrilling naman, di ba? Pag ipakita natin sa kanila yung perspective, baka mabago pa eh. Baka mas lalong pagandahin. Bakit nakilala niyo si General Fuentes? Yeah. Sana huwag niyo kalimutan yung sa Jobel yung akin na pinakamagaling na steelman. Nandito na ngayon, general na po sa kumpanya namin. Sa Jao. Mga tropa ng Jao, builder. Wala na yung Jao ngayon. Mga tol, mapapansin natin itong part ng harap. Malalaki yung beam dito. 40 by 60 yung 60 yung height niya. 40 yung pinaka beam natin dito sa harap. Dahil yung ilalim dito mga tol, ito yung part ng yan. Mapapansin natin yung sa gitna na part na yun, wala na siya poste nandun. So nakahang talaga itong part na to. Kaya kung mapapansin natin, malalaki talaga yung beam na nakalagay dito. So dalawa ito, maliban doon sa beam doon, kasi yun ang support ng slab. Meron siyang poste yun sa part na yan. Ito lang yung walang poste, dalawang beam na ito hanggang doon. So mapapansin natin, ang poste niya, magkadikit din doon yung tatlo na combined footing yung ginagawa dyan sa part na yan dahil magkakadikit lang yung poste na yan. So yun yung sumalo dito sa part ng beam na ito. Ayan, hanggang dito naman sa dulo. So mayroon ding poste doon sa part na yan. Kaya malalaki yung poste dito, 30 by 50 yung size ng column natin sa part na ito. Okay? So yun yung structural design dito. Naka-design ito para sa 2-story. Okay? So part na to, ito yung mga nakalagay pa ng mga kwarto dito sa part na to, sa second floor. Okay? So yung ilalim niya, garahe. So dalawang unit ito, kaya dalawang garahe. Siguro 3 kotse magkasya doon sa ilalim. At 3 din dito sa part na to.
Okay. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy yung paglalatag ng steel deck para sa preparasyon natin sa buhos or dito sa second floor. So naka-steel deck po mga tol. Kaya yung steel deck natin nakasukat na yan bawat span. In-estimate natin yan mga tol. Sinukat natin sa actual bawat span. So nakasukat na yan. Meron mang kakatingin dyan sa mga part ng sumusobra ng konti kung steel deck natin para maisalpak na maayos. Okay, sa mga karpintero po natin. Okay.